Marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong formal din pinagsasabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal niyo. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Dito po sa bidyong ito, marami po tayong malalaman dito. Yung akala natin na yun lahat, meron pa pala. Ilang beses kong tiniya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider na mahigit 300 sundalo ng grupong Matalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito. Yan. Tama. Anong sabi ni Trillanes dito? 2003, may sinabi siya dito. unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider na mahigit 300 sundalo ng grupong Matalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip. Ito, may sasabihin siya dito Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan. Ang pagmamahal sa bayan, hindi mo kailangan daanin sa kwentuhan, ano pa? Sa pagpapatawa, Sa pagpapatawa, sa pagmumura. sa pagmumura. Anong ginawa ni Pulong kanina? Dinaan kayo sa pagpapatawa. K.O. Diba? Dinaan kayo sa pagpapatawa. Hindi po, wala po plataforma. Ano yun? Paano na yun? Kapag mahal mo yung bayan, dapat seryoso ka at dapat may plano ka. Pero kung uto-uto ka, dahil lang nakakatawa yun, iboboto mo, itanga ka. Tama? Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. You have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Hinihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naaalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin Shoutout kay Edgar Viloya. ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas ay isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagmamatigas nun at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay, hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012 dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namamatay ng mga inosente. Siya ay inwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police. Ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology. And Hindi nyo ba alam na ako po noon ay isang basher ni Trillanes? Kasi sumusuporta po ako kay Digong noon. Basher po ako ni Trillanes. Eto, hindi pa nagsalita. Banat Boy, shoutout sa'yo Support po natin yan si Banat Boy. Si Matubato, ganun din. Hindi pa lumabas yung mga yan. Kaya, kahit anong sabihin ni Trillanes noon, hindi pa naman to umaamin. Sabi ko, fake news to si Trillanes talaga, sabi ko noon.
Kalaunan, dumaan yung mga taon, buwan, umamin naman, doon ako nag-isip. Sabi ko, teka lang, parang may mali dito ah. Kasi kung iisipin mo nga naman, andun ka sa kalagayan ng taong ito, tapos bigla kang aamin dyan sa hearing, baka nga ipapatay ka. Diba? And then, may matubato nang lumabas. May matubato nang lumabas. Nagsama-sama na sila. Doon na. Doon na naliwanagan yung ating isipan. At syempre, yung isipan ng tao. Kasi akala natin, ang mga Duterte ay matino. Pero, may mga sikreto pala. Yun. Understanding of what I had said, because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa nung Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC nung November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, 1 linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna ng nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Nung presidente na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para mainganyong pumatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, may 100,000. Kaya pala itong mga kapulisan noon sa panahon ni Digong, ganado na pumatay. Na kahit inosente yung tao, papatayin, tataniman, diba? May pera na sila. Paano kung yung pulis na yon ay lulong sa sugal? Siyempre, madidemonyo yung utak. Gagawa ko ng peking krimen. Kunyari, nanlaban itong tao na to. Uupakan ko, banatan ko, taniman ko. O di may reward na agad. Galing! Ha? Paano kung lulong ka sa sugal at natalo ka? O di gagawa ka ng kasamaan. Anong gagawin? Papatay ka ng tao para makakuha ka ng reward. Hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Ina-assume nila Matubato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict, sa totoo lang hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namomotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yon ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay. Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Meron mag-asawa. Grabe, no? Yan, no? Mga mahihirap po yung pinagpapatay sa panahon ni Digong. Pero yung mga mayayaman na mga drug lord, tropa po ni Digong. Pinaglaruan po nila yung buhay ng mga mahihirap. Ginawang negosyo. May buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong,
ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003 noong nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy at Charitan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay ni-raid ni then Captain Acerto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila, and the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan, nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Acerto. Siya yung Captain Acerto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Noong panahon na yon, hindi alam ni Colonel Acerto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Acerto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Acerto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Acerto. Yan totoo. O, tamo? Tamo? Grabe si Digong talaga, no? Grabe makapang... Alam mo yung makapang brainwash? Di daw totoo. Pero ngayon, napag-alaman nating lahat. Witness tayong lahat. Totoo pala lahat yung sinabi noon ni Acerto. Diba? Tapos isang sabi lang ni Digong, hindi totoo, naniniwala agad yung iba. Tapos ngayon, naglabasan ng mga ebidensya. Ang tanong ko dito, kasi ano ang pangit po kasi na si Digong lang po yung makukulong. Diba? Pangit po na si Digong lang yung magdudusa doon. Dapat may kasama siya. Sino? Si Bato. Meron pa si Albayalde. Tumatakbong mayor yata yun ngayon, si Albayalde. Saan nga lugar yun? Samahan nyo naman si Digong doon. Kawawa naman. Si Bongo, yun. K.O. Diba? Sino pa ba? Marami pa eh. Dapat lahat ng mga yun, may isama na doon. Sa isang ano na yun, bahay. Shoutout kay Muntintinig TV. Support po. Subscribe po natin yan. Ayan tuloy natin to mga pre. Hingin ng tulong si Acerto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Acerto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Acerto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay
i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu, pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic content, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Tamo. Wala namang masama kung i-check yung laman. Masama ba? Bakit inarbor ni Digong? Inarbor po Yan ba yung nagsasabi ng I hate drugs? Tapos yung iba ngayon, yung ibang mga tangan DDS, ginawang hero si Digong. Yung taga-arbor ng droga, taga-arbor, ginawan yung superhero. Mamimiss ka namin, Tatay Digong. Yung tapos may sad music pang nakalagay, katarantaduhan. Yan, ano to? Paliwanag nyo yan, mga tangang DDS. Kasi kung wala kang tinatago, sige nga, check nyo nga yan. Bago natin ilabas yan. Check nyo muna, tingnan nyo yung laman. Dapat ganun. Nagdala pa kayo ng K9. Kung hindi nyo rang titingnan yung laman, di ba? Katulad kay PBBM. Hindi po nakalusot yung bilyon-bilyon na droga. Nahuli po ng PBBM admin. Hindi po pinalusot. May droga, hindi pinalusot. Pero kay Digong, kabaliktaran, inarbor. Kaya nga, ito nga, pag sinabing Marcos Sr., pumapatay ng drug lord, firing squad. Pag sinabing Marcos Jr., nang huhuli ng drug lord yan. Wala naman kasing, ngayon bitay So, hinuli yung drug lord. Pero pag sinabing Digong, Rodrigo Rua Duterte, kaibigan niya yung drug lord. Diba? Grabe talaga. Tuloy natin. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil ay posilit ng droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga tuneto-niladong mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte. Pulong! Ang kanyang son-in-law na si Mads Carpio, ang Customs Commissioner ni Canor Faildon at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intensyon niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Tama si Trillanes, pero dagdagan ko lang. Hindi talaga totoo yung war on drugs. Pero bakit ginagawa itong mga patayan sa panahon ni Digong? Bakit? Kasi tingnan nyo po yung Davao. Takot ang mga tao sa mga Duterte. Ang palaging namumuno doon, Duterte. Palaging mayor, vice mayor doon, Duterte. Tama? Ngayon, yan, yung Davao, kontrolado po yan ng mga Duterte. Sila po ang may hawak dyan. Ngayon, nung naging presidente si Digong, sinimulan niya sa patayan para buong bansa matakot. At para sila na ang humawak sa buong bansa. Magpalitan na lang ba? Pagbaba ni Digong, si Sara naman. Pagbaba ni Sara, si Pulong naman. Pagbaba ni Pulong, si Basti naman. Yun Yun yung pag-analyze ko dun Bukod dun sa sinabi ni Trillanes, dinagdag ko yun sa akin, parang ganun. Gusto nilang takutin yung mga Pilipino. Buong bansa gusto nilang takutin para ang bansang Pilipinas, sila na ang mag-control. Ganun yun. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Ayan, magpapalusot. Palusot. Sampalin ko sa publiko.
Wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Kaya... Isa sa na-discover namin ng mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte. Tapos sabi niya wala siyang pamasahe. Pulubi lang daw siya. Maniwala ba kayo doon? At si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita na. Akala natin yung mga tao na to naglingkod para sa bayan, hindi pala. Naglingkod para sa mga chikwa na sisira sa mga Pilipino. Yan, totoo. Natin, ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng Sinong nakapagpa-inject? Pipilitin ka nila. Hindi, magpaano ka para hindi ka ma-COVID. Ako talaga, hindi talaga ako nagpaano. Ito, nakailang ka ba? Sige. Tuloy natin. Yung ulam naming fried chicken, naging tilapia. Ang tagal nung order. KO! Sige, tilapia na lang tayo. Pambihira naman. Sige, tuloy natin. 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protective equipment. Pusit na lang boss, itim daw Yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Matanong ko lang dito. Press 1 kung sino yung hindi nagpabaksin, tapos press 2 sa mga nagpabaksin noon. Ako, press 1 ako kasi hindi naman ako nagpabaksin Bahala kayo dyan. Ang ganda, wala naman akong sakit tapos magpapabaksin. Sa bagay, kasi yung mga nagtatrabaho sa company kasi, mapipilitan sila Matatanggal sila sa trabaho kapag hindi nagpa-vaccine, di ba? Ang dami nagpa-vaccine. Si Duterte. Hindi nagpa-vaccine si Duterte. Sabi pangalan yan. Pero mas marami po talaga yung nagpa-vaccine, Si Yolanda Dicena. Ayan, Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Pharmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang
ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC, na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Oh, 'di ba? Ganun po magtrabaho si Trillanes. Pag sinimulan niya, tatapusin niya 'yan. Hindi niya tatantanan 'yan hangga't hindi niya natatapos yung trabaho. Anong klaseng trabaho? Ay yung sa legal na paraan, 'di ba? Oh, si Digong, presidente noon si Digong, wala namang nagawa kay Trillanes eh. 'Di ba? Kasi si Trillanes po ay tinatrabaho niya sa legal na pamamaraan. Hindi po sa dahas, sa pagmumura, sa paninira. Diba? Kasi kung naninira si Trillanes, dapat nakakulong na yan eh. Pero more on katotohanan lang po, yung pinapalabas ni Trillanes, diba? So, iboto po natin yan dyan sa Caloocan si Trillanes. At ito si Malapitan, hindi nyo naman malapitan eh. Diba? Hindi nyo naman malapitan, so laglag nyo na. Ibig sabihin, wag nyo nang iboto. Subukan nyo naman yung bagong pangalan. 'Di ba? Kasi, etong si Trillanes, malaki po yung nagawa sa ating bansa. Yung totoong kalaban ng mga Pilipino, nandun na sa dahig ngayon. Bakit? Sino ba yung nagkaso niyan? Di ba si Trillanes? Kaya, boto po natin yan si Trillanes, mga pre.